Nagtataka po ako, biglang bumaliktad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na down with evidence. Ano tong narinig ko, napanood ko during sa House Quadcom Committee Turnover of Documents Press Con, na kung saan sinabi ni Congressman Gonzales na may utang si VP Sara kay Martin Romualdez. Ha? Anong klaseng utang? May utang pala si VP Sara. Nako. Sabi pa ni Gonzales na si VP Sara ay may utang kay Romualdez. Kung hindi dahil kay Romualdez, talo yan si Sara sa pagiging vice presidente. Ho? Talaga? 32 million ang bumoto? Nakaya yan ni Martin Romualdez? Paano nakuha? Kalirki naman yung mga sinasabi nila. Heto kabibig ha, manood tayo ng eksklusibo na pasabog daw ito ni Gonzales. Na yung itong si VP Sara dapat mahiya, dapat tumunaw ng utang na loob nang hindi dahil kay Romualdez, hindi siya makaupong VP. Watch this video. Ito na kabibig ha, manood tayo sa video ng Quadcom kanina. Okay. Sir Dong Gonzales, good morning. Okay, continue. Sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa press con niya? I think we would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito hindi po kami. Sir, sorry, good morning po. Hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung kumbaga tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayag po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this po? Tungkol saan yun? She did not expound or elaborate po yung tungkol doon sa susunod daw niyang press con. Pero, so we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Hayaan mo po muna mag-expound siya. Then we'll answer the issue about it. And second siguro, I'd just like to add now. Just like what we have done with the Office of the Vice President, giving due courtesy to that office, ang unsolicited advice po is the Vice President should also give due courtesy to the office of the President and of course to the late Ferdinand Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, for the record, napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the Good Government Committee hearing. Well in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the President. Well, Congressman Gonzales po, no? Well, regarding dun sa suhol, di po namin alam yun, diba? Ang pagkaalam ko po from the day of the campaign, ang kasama po ni Vice President Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang,
pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidatong Kapampangan doon, si Kiko Pangilinan. At mataas si Kiko Pangilinan kasi Kapampangan. So, win-workout po namin yun. At from day 1 up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad, na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara, at yun man lang sabihin mo na uhukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyang, pero wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly, after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi, kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nuhukayin niya at itatapon niya. Ay, palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po. Thank you. We'd like to acknowledge also the presence of the chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. And, good morning. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na uhukayin siya at itatapos sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal, lalo na yung mga Marcos loyalists, na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo, napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. So, narinig nyo na kabibig, no? Ngayon, pro-Marcos sila. Wala namang masama maging pro-Marcos, di ba, kabibig? They're fighting for the They're fighting na mali si VP Sara sa kanyang ginawa. Mali ang pag-call out ni VP Sara ng sinabing huhukayin niya sa libingan ng mga bayani. Pero sino pa nagpalibing sa ama ni Marcos? Well, ganun talaga kabibig. Wala tayong magagawa kasi kung sino ang nakaupo ngayon. Tapos sabi pa ni Dan Fernandez, baka may magpa-file ng kaso kay VP Sara. Nako, sino kaya magpa-file ng kaso, no? So, alam nyo,
talagang nagsisircus na itong puro Duterte. Mga Duterte. So, kita nyo talaga, no? Kung ano mangyayari sa mga Duterte. Posible kayang mawala sa limelight itong mga Duterte. Posible kayang babagsak ang mga Duterte, mga kabibig. Kumusta na pala ang mga Dilawan at Pinklawan na noon ay gusto lang huhukayin sa libingan ng mga bayani si former President Marcos Sr. Bakit tila walang imik ang mga anti-Marcos na galit noon na pinalibing ni Pangulong Duterte si Marcos sa libingan ng mga bayani? Tila yata tumahimik sila. Tila yata walang nagbibigay ng komento. Si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, si Franz Castro, sino ba? Si Raul Manuel. Ito yung mga taong ito na lumalaban, Leila de Lima, ito yung mga taong lumalaban noon na kailangan hukayin, kailangan huwag ilagay dyan sa libingan ng mga bayani. Bakit tila tahimik sila? Naramdaman ba nila na hindi na sila malakas? Naramdaman ba sila kapag magsasalita sila ay pwede silang matulad kay VP Sara na naging target? Depende na, kabibig. So, don't forget to like, subscribe, and share this video. At ano ang inyong komento tungkol dito? Ako naman, nauunawaan ko ang mga sinasabi ng mga congressman nito kasi we are under the BBM's government. Of course, hindi natin tawag dito, dapat respetuhin natin ang ating presidente. Pero after 6 years, ganito pa rin ba ang mga statement ng mga kongresistang ito? What do you think, mga kabibig? Baka may magbago. We don't know pag si VP Sara, for in case tatakbong presidente at mananalo at siyang uupong presidente, magpabago kaya ang mga congressman ito? Baka nasa panig naman sila sa mga Duterte. For at least, alamin ni VP Sara kung sino yung balimbing, sino yung kontra sa kanya. Banat pa ng banat sila kasi nasa midway pa tayo sa termino ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero pag mag 5 years na, dyan na makikita natin ang mga balimbing. Ngayon nga, nakikita natin mga balimbing, di ba? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Noon mga makabibig, hindi ito umiimik. Pero ngayon, imik na imik sila. Let it be. Bye everyone. See you next time.